Linalagay po ni client dun sa kanyang sariling bag. May dala po silang bag. May dalang bag? Meron palang dalang bag. Sorry, may I just interject? Anong Ayan na bag si ano na, ito na si Chubby Ching Ching. po ito? Chubby Ching Ching. Duffel bag? Eco bag? Ano pong bag? Congressman Pammy Zamora. Very curious lang ako. Kasi ang laki nung amount na pinag-uusapan. So anong Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang na-discover na to nitong si Janet Garin. Ibang klase, di ba? Napanood nyo naman ho sa ating intro. Meron na naman nung pang headline, ika nga, itong mga mainstream media na to. 125 million ilinagay lamang sa isang gym bag noong winidraw nitong si Acosta. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo na ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Umpisa na ho natin itong mga kababayan. Panoorin ho natin ang pagkukups nitong si Janet Garin dyan sa nangyayaring hearing, dyan sa Committee on Good Government and Public Accountability, dyan sa House of Representatives. Talaga hong ginisa itong si Vice President Sara Duterte. Ayaw ho talagang palusutin itong si BP, nitong mga aso ni Tambalusus. Pero sa bagay, no, kahit ano pa namang akusasyon ng kung ano man ang mga malisyosong akusasyon dito kay Vice President Sara Duterte, hindi ho maniniwala dyan yung ating mga kababayan. Umpisa na ho natin to. Game. Kay Janet Garin ho tayo. On that she perused over these documents. So I'm not sure, Mr. Chair, if it's COA who can answer or somebody else from our resource person. Sino po, kasi acknowledgement receipt, ina-acknowledge mo na natanggap ka, sino po ang nagpapatanggap? Who releases Attorney the Camora. money? Mr. Chair, it is supposed to be the SDO, the Special Ilan po ang Disciplinary SDO, Mr. Officer. Chair? Sa case po ng OVP, Mr. Chair, isa, and sa case po ng DepEd is isa din po. In a span of how many months or days or weeks po na pa-release ng dalawang SDO yung 4,500 na acknowledgement receipts? I think yung 4,000 po is for the total of from 2022 ng OVP, 2023 ng OVP, and 2023 po ng... So if we just reckon on the date, Mr. Chair, so kasi nakita ko lang, pasensya na, medyo hindi ko kasi nakita lahat ng papel, I'm just basing on what I saw. Tama ba yung present ni Kong Zia, merong date? May date ba sa baba? Yes, Mr. Chair. Yung sa acknowledgement receipt may date. So, Yes, Mr. kung ako po ang SDO at magpapareceive ako, dun po sa dates, yung inclusive dates, paano po ba? Like, ilang tao ang tatanggap dun sa isang SDO? Ang presumption po dyan is yung taong tumanggap nung payment, siya yung nandyan pong received by. So, Pardon me, Mr. Chair? Siya- one person yung one acknowledgement receipt. Precisely. What I'm referring to is, yung acknowledgement receipt, di ba may mga dates? So, ang Yes, nagpapareceive Kumbaga mga kababayan, nandun na ho sila doon sa punto na kumbaga wala nang atrasan nga. Wala nang balikan, no? Itong mga ano na to, nakapasubo na ho sila. Kaya kung wawasakin nila itong si VP Sara, hindi na ho sila pwedeng umatras. isang tao lang. Kunyari, ma'am, attorney, ikaw yung SDO. Ibig ba sabihin ng SDO, ikaw ang nagpapatanggap ng pera? Tama po ba? Yes, ideally po. Okay. Supposed to be So, po. ideally and supposed to be. In this case, hindi po ang SDO ang nag-release ng pera? Sa pananaw nyo? I think meron po silang certification na sila po yung nagre-release ng pera. And in this case, Mr. Chair, yung SDO po ay sino? If we can hear the name again. Sa OVP po is Gina Acosta, and sa DepEd po is Mr. Edward Fajarda. Nako, ayan na. Sorry, ma'am. Lumutang na ho yung pangalan nitong si Acosta. Tuloy. Sa OVP po is Miss Gina Acosta, and sa DepEd po is Mr. Edward Fajarda. So ganun po pala ka-importante, Mr. Chair, bakit hinahanap natin si Ma'am Acosta at si Ginoong Fajardo. Kasi this will solve all the problems. Malay mo, totoo naman palang sila ang nagpatanggap. At totoong tao si Kokoy at yung mga minention nyo. So kung ganun, kung wala naman tayong tinatago, mas mararapat talaga
it will be better to request them to appear so that Walang tinatago, kaso yung mga tanong, malisyoso. Walang tinatago, kaso yung mga tanong, talagang leading sa paninira kay BP Sara. At kung sakali yung mga sagot nito mga resource person na iniimbitahan, taliwas dyan sa naratibo ng committee, babarahin ho sila ni Paduano. Yun. that all these questions will be answered. And kung wala namang mali, di matapos ito at itong ating mga butihing kawani sa gobyerno ay makabalik sa kanilang opisina at makapagtrabaho. Kasi sayang yung oras na ang dami nating pinag-uusapan, but unfortunately, yung dalawang taong may kasagutan sa tanong na ito ay tila hindi mahagilap. That's my understanding. So with that, Mr. Mga kababayan, kung sakaling hindi magpakita itong mga individual na pinatawag na to, intindihin ho natin sila. Dahil mga ulupong ang aabutan nila dyan sa committee na yan at wala naman ho silang sagot na tatanggapin dito sa mga individual na to kung taliwas ho doon sa naratibo na gusto nilang takbuhin ang hearing na yan. Kaya intindihin ho natin yung mga hindi dadalo. Okay? Mr. Chair, may I again ask our Commission on Audit representative or any resource person for that matter, kapag ang SDO, pwede po ba niyang i-delegate yung kanyang function? Ibig sabihin, pwede niya bang i-delegate ang pagpatanggap ng pera? Mr. Chair, as far as I know po, pagka designated po, hindi na po pwedeng i-delegate, especially since sa case po ng Intel and confidential funds, meron po silang pinipirmahang certification na Dapat po yung sila lang ang mag-release. nag-disperse. Hindi pwedeng iparelease sa iba kasi baka mamaya hindi nila kaya. Yes, Mr. Chair. Can the head of office, let's say in this case, the DepEd Secretary or the Vice President, designate more than one SDOs? Ano po ba ang batas? Pwede naman pong mag-delegate ng more than one SDOs as long as the SDOs are bonded po. So in this case, pwede naman na hindi lang si Ma'am Acosta, hindi lang sa Ginoong Fajardo, pwedeng kumuha sana ng maraming SDOs para hindi maging nakakapagtaka yung pag-disperse ng 4,500 acknowledgement receipts. Tama po ba? Tama po, as long as isasubmit po lahat ng requirements like yung proper designation po ng SDO, yung bonding So po it's niya. possible na para hanapan mo ng solusyon yung ganitong sistema, pwede ka mag-designate ng maraming SDO. Unless you only trust one person. Unless merong mga bagay na ayaw din ng iba yung risk. Unless it's also very difficult for that person to let somebody sign kung hindi niya kakilala. So, Mr. Chair, pasensya na po, medyo foreign po sa akin kasi ang confidential fund. Paano po ba ito? Let's say, these are all from taxpayers' money. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. So, galing po sa kaban ng Pilipinas, paano po ito na ilalabas? Kung sa national government agencies po, nasa GAA po nila. Pag sa GOCCs po, dapat nasa operating budget, corporate operating budget po nila. Okay. And for From that, LGUs po, ma'am, okay, nasa GAA siya, nasa budget siya, paano siya na ilalabas? Let's say tapos na yung budget. Let's say you are the let's say you are the head of office. Kapag ikaw po ang head of office, paano po mailalabas ang confidential funds? kung okay naman po yung documentation from DBM, kina-cash advance po siya ng SDO. So, kina-cash advance siya. Yes, Mr. Chair. And in this case, ang nag-cash advance ay yung SDO talaga. Yes, Mr. Chair. Paano nyo pa yun ika-cash advance talagang cash? I presume cash po siya, Cash siya, oo. since Hindi po ba yun delikado kung iisang tao lang? accountability po nung SDO yun. No, what So, I mean is, kunyari magka-cash advance ka, ang pagkaintindi ko ng cash advance ay kukuha ka ng pera. We're Yes, talking Mr. of how much? Millions. Mr. Chair, Your Honor. millions po usually pagka Pwede po nating confidential. maibigay yung tamang amount?
Kasi pag sinabi natin millions, pwedeng 5 million, pwedeng 1 million. For example po sa case in po this dito, case, in this case. kay OVP, 125 million po. Or sa DepEd po, 37.5 million. 125 million. Ibig sabihin yung pag-cash advance, buo na 125? Or baka tingi-tingi? Sa nakita Based niyo sa pong documents dokumento. po nila, Mr. Chair, buo siya since buo po yung check na sinubmit nila. So, ibig sabihin, yung opisina, magbibigay ng pera sa isang tao na 125 million. At yung tao yon ay mamimigay din sa mga andun sa parang recipients, no? Ng kanilang mga... In this case, sino po ang tao na sinasabi natin? Yung nag-encash ng 125 million. Yung SDO po, since siya po yung nandun. Anong pangalan naka-names po, Mr. Chair? Sa case ng OVP po is Gina Acosta po. So si Ma'am Gina Acosta pumunta sa bangko, dala-dala ang cheque, 125 million, na cash ang ipinalit. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may I just be appraised? Pasensya na po. Kasi sa pagkaalam ko, pagka nasa bangko ka at nag-withdraw ka or nag-i-encash ka, hindi po ba limited po ang kanilang cash? Maybe we can ask a representative from the Land Bank Yeah. to answer the query. Just to clarify, Mr. Chair, I'm just looking at the possibility. I'm not pointing any accusation. Tagalabang may nilabas bang pera or baka mamaya wala namang nilabas na pera at naiwan yung pera doon? Kasi I'm hearing acknowledgement receipt. So maybe we can ask from, anong bangko po, sir, ma'am? Land Itong si Janet Garin, medyo pa virgin effect pa siya eh. Hindi naman paninira to. Kumbaga, gusto lang natin malaman kung talagang totoo nga nangyari yan. Do you have a representative from Land Bank? Ayun. you Pinatawag please niyo tapos invite the magtatanong-tanong ka. representative of Loko-loko Land talaga Bank itong to Joel Chihuahua na to. Alam take niya a na seat mayroong representante, tanong-tanong pa. Dito po. Ma'am, could you please state your name and your position? I am Nenita Camposano, the department head of the OTR branch. I was Pardon me, Mr. Chair. Ano, pakiulit po, ma'am? I am Nenita Camposano, department head of the DOTR branch of Land Bank. Yes. I was You have formerly- taken your oath already, right? Yes. Tama po. Please So- continue, Congresswoman. Ma'am, magkano po ang usual na cash na nasa bangko po ninyo at any given time? Different branches have Hindi, different. in your, you can probably speak in behalf of your branch. I mentioned before that the CIB level of the DepEd branch, where I was formerly the department manager. Ano po, CIW? Ano yung sinabi niyo po? The cash in vault, sorry. Okay. The cash in vault level, the cash level of our vault, as I mentioned in the previous hearing, is 10 million. ma'am. So, ang ibig po sabihin, at any given time, ang ibig sabihin ng cash in vault, yung available na pera sa bangko ay 10 million. No, Your Honor. That is the maximum, but we don't store cash at that much. 10 million is the maximum, but you Maximum. don't store for purposes of safety. Security. Yes, ma'am. Okay, so magkano po usually, ma'am, average? 5 to 6. 5 to 6 million. So you can say that the highest will be 10, it can be 3, it can be 4, and the average is 5. Is this true na yung SDO ay nag-encash? Was it encash or nag-encash ng 125 million at one time? I was with DepEd branch, ma'am. The OBP is with our Shaw Boulevard branch. Okay. So can Do we have a representative from Rojas Boulevard Shaw Boulevard. branch? Shaw Boulevard or Rojas? May I be excused, Your Honor? So while waiting for the other manager, so Ito sa po. inyo po ma'am, at one time is 3 to 5 or 10 million. And for sa DepEd, magkano po ang ini-encash ng SDO?
This particular check, ma'am, 37.5 million. So paano nyo po nagagawa yon? Kasi 5 to 10 million lang yung cash on vault nyo. We require our clients to tell us the amount to be withdrawn 2 days or 1 day before. The So 2 encashment. days or 1 day before, pinapa-prepare yung, okay. And in this case, who made the call? It was the cash division of the Department of Education. Cash Division of the Department of Education. Specifically, sino po? Usually it's Ma'am Sonia De Leon. Pardon me? It was Miss Sonia De Leon who calls us for the reservation. So si Sonia, Ma'am Sonia, Mr. Chair, is not here. And is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na nangyayari? Yung 37.5 o yung malalaking amount na ini-encash, pangkaraniwan naman ito. Yes, ma'am. So pangkaraniwan ito sa inyo. Normal, normal. Usually po, Malinaw normal. Pangkaraniwan lamang na nag-i-encash ng ganyang kalalaki. Yun nga hong pipe, ano nga lang yan ano nga lang yan, kulangot nga lang ho yan kung ikukumpara natin doon sa pondo ng flood control na hindi na pag-uusapan, mahigit 1 billion kada araw. Pero still, lumulubog pa rin, ang dami pa rin hong napeperwish yung mga kababayan natin dyan sa bahan na yan. Pero hindi nila pinag-uusapan. Ang talagang target po nila dito ay masiraan itong si Vice President Sara Duterte. Tuloy. para po saan? We don't know, ma'am. We are not privy to the to the DepEd's activities. So pangkaraniwan ito na withdraw ng DepEd. No, I'm not saying with the DepEd only, but with all our clients, ma'am. Oh, lahat lahat. Your clients are government or private clients? Both, ma'am. Both. So in the Both. case of DepEd, pangkaraniwan po ba ang nagka-cash advance ng 37.5? No, ma'am. Ano po, Mr. No, Chair? Your Honor. So pangkaraniwan po siya, Mr. Chair, or hindi? Oh, With the naku, DepEd, with the DepEd. Yes no, po. no, no. Okay. And maybe, Mr. Chair, we can ask the land bank manager of the other branch. Ma'am, before we address the land bank manager of other branch, gusto ko lang pong magdagdag ng tanong. Yes. Ilang occasion po kayo na nakapag-withdraw ang DepEd ng 37.5 one time? 3 occasions. 3 occasions. Okay. Grabe. Grabe Thank naman you po. yan. Thank you, sir. Ikaw na. Ma'am, pwede po ba paki-state ninyo yung pangalan ninyo tsaka yung position ninyo? I'm G&G Ma'am, Abay. pakilapit po yung yung mic. Good morning po to everybody and to all our officers. Jean Abaya po from Land Bank Shaw Boulevard Branch. I'm the department manager and assumed the position only as of January 2024. So, Mr. Chair, is the good manager here now was also the manager present? I'm really sorry, hindi ko po alam yung date ng encashment na nasabi ni Attorney Camora. Nako, ito na So, ho. ma'am, Sa covered ba nung encashment na tenure tayo. nyo itong encashment ng 125? The one check is negotiated with Shaw Boulevard 2022 and the other 3 checks was negotiated 2023. Wala pa po kayo nun, ma'am. I'm not the department manager but I'm also assigned at Shaw Boulevard being the branch operation officer. So, Mr. Chair, matanong po natin sa ating land bank representative, itong okasyong ito, ilang beses po nagkaroon ng encashment ng 125 million? 4 times po siya. 4 times. Sabay-sabay po yun? Buo yung 125 million or
kinukuha as the need arises or base dun sa pangangailangan? One time po for each check. One time for each check. Sino po ang nagpupunta? Mismong payee po. Sino po ang payee, ma'am, sir? Mr. Gina Chair. Acosta. Nako, ayun na nga ba. So kaya Lumutang na pala, pangalan Mr. nito si Chair, Gina Acosta. habang ako ay wala pa dito, naririnig ko na lahat kayo nagagalit na nung wala si Ma'am Acosta dahil nga siya ang makakasagot ng karamihan ng tanong dito. Is that our understanding, Mr. Chair? Tama po ba? Okay. So ma'am, pagka nag-encash ka ng 125 million, magkano po ang yung average na pera na nasa bangko? The amount is not sufficient for that 125. So, we asked the client. Pasensya na po, ma'am. Okay lang pong Tagalogin natin para po medyo mas Sige po, ma'am. maintindihan. Yung pong limit ng aming vault will not be sufficient kung ang pinag-uusapan po natin is yung 125 million. So, per ano po namin, we request our client po na magpa-reserve for us to prepare po yung cash requirement of our client before the encashment, the day of encashment. So in this case, meron naman nagpa-reserve. Meron po. Sino po, Mr. Chair? From the agency po, Sino po kaya from the agency? since that time kasi po, I was not in the position po to na mag-accept nung reservation. Will check po dun sa record namin sa branch. Pare-pareho bang tao ang nagpapa-reserve or hindi naman? Generally po, from the cash division po of the agency. But I cannot disclose yung exact name or person. Bakit po, Mr. Chair? Ma'am, I'm sorry po kasi by that time nga, as I've said earlier po, na I'm not the branch head during that time. And mostly kasi, either po the branch head or yung cashier po namin ang pwedeng mag-receive ng reservation of Pero cash. alam niyo po kung sino ang nagpapa-reserve. Hindi po. Kasi isang branch lang. So pwede niyo pong matanong, Mr. Ma'am, Chair? Yes. Nandirito po ba yung branch head during that time? Nandirito po ngayon? Wala po siya, Chair. Wala. Okay. Retired na po siya. Retired na? Okay. So maybe, Mr. Chair, we can invite the former branch chair. Would you like to, ano po bang pangalan niya? Yung former manager po. Yes, nung December 2022 up to September 2023. Violeta Constantino po. Violeta Constantino. Constantino. Mr. Chair, I move that we invite Mrs. Constantino in our next hearing. Is there any second to the motion? Duly seconded. Is there any objection here? Grabe, naglulundagan ho sila. No? Pagka-imbitasyon, naglulundagan ho Tingnan sila. the motion carried. So, Mr. Chair, the reason why I'm asking this, andun kasi yung risk. Yung risk ng tao, for all we know, kawawa rin naman si Ma'am Gina Acosta, na pupunta siya, delikado ang buhay niyan. Kasi 125 million cash is not a joke. Ito po ay 4 or 5 beses na pumabalik-balik siya, Mr. Chair, Your Honor. 4 times po, since yung check po na na-issued is 4. So mag-isa lang talaga siya na pumupunta or merong mga kasama? May mga kasama po. May mga kasama. Nakikilala niyo po yung mga kasama niya? No, ma'am. By face, makikilala po? Hindi na po, Miss Chair. Ano po yung sasakyan na ginagamit nila? We're not aware po of the, Grabe naman yan, madam. Lahat na lang, anak ng tokwa. O pati yung kapitbahay nila, baka gusto mong itanong kung ano pangalan. Anak.
Ano ka lang, no? Yung teller ka lang sa bangko, bank manager ka, maglalabas ng pera. Ano yung sasakyan nyo? Oh, saan nyo dadalhin yung pera? Kasi di ba yung pera nasa loob ng bangko? Maglalabas ka ng pera sa labas. Isasakay po ba natin sa tricycle, Mr. Chair? Hindi po. Since over-the-counter transaction po siya, after release po kasi ng bank sa client, it's call na po ni client where kung saan Ma'am, po can nila you please ilalagay. speak closer to the Kung, microphone? hindi na po namin chine-check or minomonitor yung kung anong car po or vehicle Sino po, po. Mr. Chair, Your Honors, yung naghahakwat? Ang bobo naman ng tanong na yan. Sila Garin! po mismo, yung mga client. Ibig sabihin, wala pong taga-bangko ang naghahakwat or nagpapalabas? Wala po. Yeah. It's just quite unusual, Mr. Chair, that the branch manager who's present here now seems to have probably a temporary amnesia on what has happened. Kasi napaka-imposible pong maglalabas ka ng 125 million cash, 4 na beses, ni hindi mo lang titingnan kung ano yung paglalagyan at ni hindi mo tutulungan yung kliyente na maglabas ng pera. Kasi syempre, alam mong it can invite perpetrators, either ma-hold up, either pasukin yung branch. Kung ganyan po ba, ma'am, nilalak yung branch or parang open to all lang? Miss Chair, hindi naman po. Yung dun sa lalagyan, ma'am, nakikita naman po namin kasi from the teller, i-release po yung money. So the teller, nakikita niya po kung saan niya ilalagay yung money. So yung dun sa paglabas po, since malaki po yung amount, so from the release po, parang dapat wala na pong touch ang one of the personnel since po ilalabas na po siya sa bank. So ang ano po namin doon, Dumadaan siya ng teller, bale, doon yung teller, yung parang may mesa po na ganon, ma'am? Bale, igaganon mo po. actually nire-request naman po yun ni client na dapat doon sa discrete place. So since malaki po yung amount, nire-release po namin siya at the back of the teller. Sorry, ma'am, at the... Back of the teller po, yung medyo discreet po yung area para hindi po naka-expose Hindi nyo sa tao. tinitingnan yung risk ng empleyado ng gobyerno na kumukuha siya ng malaking cash, baka mamaya masaksak yan paglabas ng bangko. Nasa likod nga po, back of the teller po, nasa back room po ng teller. Back ng teller, yung dinadaanan niya, yung pa rin yung main door or merong ibang daanan. Yung exit, yung entrance and exit, isa lang po yung dun sa case po ng Shaw Boulevard branch. So doon din lumalabas. Yes, Miss Okay, Chair. at ang naghahakwat nun ay yung kliyente na mismo? Opo, kasi may mga kasama naman po sila na Hindi nyo po kilala yung mga kasama. hindi po. Miss Hindi nyo Chair. naman hinahatid yung pera papunta sa opisina, sa DepEd. Hindi po, Miss Chair. Pero pwede siyang ihatid, Mr. Chair? Hindi po, Miss Chair. Bakit po? Di ba meron kayong armored vehicle? Wala po kasi kaming MOA with regards to the delivery of the cash to the client. Walang... Wala po kaming memorandum of agreement with them. So, talagang over the So counter. lahat po ng kung ihahatid dapat may MOA. If we will be using the armored card po, Miss Hindi Chair. na kung for purposes of safety kasi kawawa naman yung mga empleyado at kawani ng gobyerno kung malay mo may pag-interesan sila. Hindi nyo hinahatid ng armored vehicle papunta dun sa opisina para naman safe sila. Yun po, kung meron po kaming memorandum of agreement kasi yung armored card is need po ng Sino po yung teller na nag-release ng pera? teller po ng branch. Yes, Mr. Chair. Miss Chair, since 4 checks po ang issued check for negotiation, iba-ibang teller po yung nag-issue. So iba-ibang teller Oo, siya. so in our case, 3 tellers po yung iba-ibang nag-serve. Okay. At usually is this usual for land bank?
In case po ni Shaw Boulevard, that large amount, hindi po siya usual kasi hindi naman po lahat ng client namin nag-encash ng ganong kalaking amount. Unusual po siya sa pananaw nyo. Opo, Miss Chair. Yeah. Mr. Chair, the reason why I'm asking this is we're putting the risk of our government officials and our government employees. Imagine, magwi-withdraw ka ganyan kalaki. Biglang naging concern. Biglang naging concern ho itong si Garin sa pagwi-withdraw ng pambira ho talaga itong mga aso ni Tambaluslos na to. Oo. Di na ho nila malaman kung ano gagawin nila dito sa mga ganitong klaseng hearing. Sa bagay, no? Pagka dito sa isa na to, hindi nyo pa rin na-plancha si BP Sara, wala na talagang makakapanira sa kanya. Cold cash. Tuloy. Maybe in aid of legislation, there can also be a cap kasi pwede naman na maraming SDOs or pwede naman to ginawang every other week yung pag-disburse. Tsaka ang tanong rin, there are just a lot of questions, Mr. Chair, because if you get 125 million cash and you bring it to an office, a Kala mo government talagang- office, Kala mo talagang may laki, no? vault ba yung government office? Maybe we can ask the representatives from OVP. Meron po tayong vault doon, ma'am, Mr. Chair? Wala na. Can the finance chief answer, Mr. Chair? Yes, Attorney Sanchez or Attorney Lopez? Mr. Chair, we have a vault for our cash division, but that is not the same vault being used by the SDO. So I am not aware if there is a separate vault used by the SDO. Si Ma'am Attorney Zulaika, meron po. Your Honor, I am aware of a vault in the, as mentioned by the Director for Finance and Admin, for cash. It's used for, I think, understand payroll and other, and petty cash fund. It's used for payroll. Hindi po ba online na po ang payroll natin, ma'am? Just to, yes, ma'am, Yeah, I'm oo. sorry. May I refer this matter to our Chief Accountant and Director for Admin and Finance? Ma'am, just to add, Mr. Chair, just to add to what I mentioned earlier, the vault for the cash division is being used for primarily for petty cash fund, but there are also some items of payroll. For example, clothing allowance, Your Honor, which are paid in cash to employees. In your experience, is it safe to take 125 million cash from the bank and transfer it to your office? Risky po ba yon sa inyo? Pwede po ba kayong pasukin? May capability ba kayo na i-deter yung mga possible untoward incidents? Kung sakasakaling mangyari, palayo naman sana at buti hindi nangyari. Mr. Chair, in terms of the security arrangements in the office, we regularly coordinate with the Vice Presidential Security and Protection Group for security assessment, and we take their recommendations. For example, if they advise us to add additional blue guards, we take their recommendations and apply it. But we So defer in to this their case, risk Mr. assessment. Chair, yung 4 na beses na kumukuha kayo ng cash na 125 million sa Land Bank at nililipat sa opisina ng Vice President, ano po ang naging security measures na ginawa nyo? Mr. Chair, I apologize, but I do not have personal knowledge on the specific security measures undertaken. Can you speak closely to the microphone, please? Sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, I do not have personal knowledge on the specific security measures undertaken after the check was released. Alam nyo po kaya, maybe the Chief of Staff or the Finance, would you know sino po ang driver nung sasakyan na kumukuha ng pera? Your Honor, I am not really privy to financial matters in the office. My role really as Chief of Staff is based purely operations. So I think the better person to answer really for admin and financial concerns would be Director Lynn Sanchez. Director Lynn Sanchez. So, Director, pag dumarating po yung pera, saan po dinidiretso?
Mr. Chair, after the cash division releases the check to the special disbursing officer, we already have no participation on the encashment or handling So of the ibig sabihin, cash. Mr. Chair, pagkakuha ng pera sa land bank ng 125 million, 4 na beses, hindi siya bumabalik sa office ni Vice President. Naku po, talagang napakamalisyoso talaga nitong mga tanong nitong si Karen talagang pang-demolish yun ng political career, di ba? Mr. Chair, I do not have information on whether bumabalik siya po or hindi. So hindi siya napupunta sa opisina. Anak ng toko, wala nga siyang personal information. Wala nga siyang personal knowledge. Bakit mo binibigyan ng salita etong si Ate Chubby sa hindi niya naman sinabi yun, wala nga siyang personal knowledge. So, hindi bumabalik. Kasi Wow. 4 na beses ito, Mr. Chair, Madam Resource Person nangyari. Tsaka ang laki kasi ng amount Ilang kahon po yun? Naku po, Yes, yan, Mr. ako. Chair, as mentioned earlier, hindi ko na po nakikita yung pag-encash and pag-handle ng So cash. maybe, Mr. Chair, we can ask the land bank manager, Ma'am, ilang boxes po yun? Doon po sa amount ng for the OBP, 2 box po siya ng BSP box. 2 box siya ng BSP box. So ibig sabihin, Point of clarification. Sorry, I've never seen a BSP box. How big is that box? Di pa daw nakakita si Suarez. Niwala ako sa'yo. Malaki po siya, Mr. Chair, pero pag kinash out po namin siya kay client, hindi na po siya nakabox. They put it in bag. In our lang. Mr. Chair, can we request the resource person to Yeah. speak close to the microphone? So hindi na siya nakabox, saan po, ma'am? Linalagay po ni client dun sa kanyang sariling bag. May dala po silang bag. May dalang bag? Meron palang dalang bag. Sorry, may I just interject? Anong Ayan bag ito na si Chubby Ching Ching. po ito? Duffel bag? Eco bag? Ano pong bag? Congressman Pamit ng Bacra. Very curious lang ako. Kasi ang laki nung amount na pinag-uusapan. So Oh. maleta po ba? As I remember po, Ito naman si Pami Zamora, pagkausapang pera. Hindi ka lang pala sa lechon magaling madam. Pati sa pera, mabilis ka. Anak ng toko. malalaki siyang Galing, parang gym bag. Duffel bag. Duffel bag. Hindi ko alam yung duffel bag na Ang yan. isang duffel bag po, ilan po ang kasya doon? Hindi ko po ma-remember yung kung ilan yung kasi No, nakita nyo, pagka-usapan ho pera, talagang naglulundagan sila. Ganyan ho sila dyan. parang hinati-hati po nila. Ilang duffel bag po yun? Hindi if you ko, could recall. more or less po mga nasa 3 to 4 duffel bags. 3 to 4. Ay, duffel bags, parang gym bag po, not duffel bags. Parang gym bag Opo, na malaki. na malalaki Kasi kung po. 3 to 4 sa 125, so more or less mga 25 to 30 million na kada isa. Tama po ba? Probably, Mr. Chair. Probably. Chair, mag-interject lang. Mr. Chair. Yes, Congressman Jojo. Sa kay manager, sure kayo na hindi nag-request for delivery? Considering yung amount niya at saka 4 times na may withdrawal at syempre once na nag-abiso sa bangko, the following day ang withdrawal nito supposedly, di ba? So, parang unusual naman na pipick upin nila sa bangko yung actual na withdrawal. Di ba, pagka ganitong extent ng withdrawal, usually, no? Kasi galing din ako ng bangko, ma'am, dinedeliver yung mga ganitong kalalaking amount. Hindi po, Mr. Chair, since nabanggit ko kanina na wala naman po kaming memorandum of agreement as to the cash delivery. Mr. Chair, if I may. Yes, Can Congressman. we inquire Gary. from other resource person if indeed a memorandum of agreement is needed when you use the, what do you call that?
the special vehicle. Armored vehicle. Miss Camposano. Ma'am, before I recognize you, the chair would like to recognize Senior Deputy Speaker, Don Gonzales. Yes, please continue. Yes, Madam Chair, a memorandum of agreement is needed for us the day to deliver the cash to our client. In this case, did you not suggest or recommend to the agencies concerned that the cash be delivered by your armored vehicle, considering that this is cold cash and you are in Metro Manila where there is traffic and those traffic stops can actually put the danger of our DepEd and OVP officials in jeopardy? Kasi ang dali-dali lang yan, may mag-text lang, ayan o, naglalabas ng pera, unless marami ang nag-secure sa OVP at sa DepEd para ilabas yung cash na ito. Or the next question is, saan ito nilalagay? Kasi syempre, ang laking pera, kunyari 125 million cash, bibit-bitin mo pa uwi sa opisina. Gaano po kalaki ang office ni Ma'am Gina Acosta? Maybe we can ask. Representative from OVP. Attorney Sanchez. Yes, Mr. Chair. Naalis na ho si Karen. It's just a small office, Mr. Chair, and it's shared with other staff. So, Mr. Chair, Your Honors, no? Tama naman po na yung accountable is Miss Gina Acosta because she's the payee of the check. However, that's taxpayers' money. That's still pera ng sambayan ng Pilipino na Huwag niyo kong kalimutan yung Dembac sa issue, ha. Huwag niyo kong kalimutan ito kasi mabilis makakalimutin ho yung ating mga kababayan, eh, no? Hindi pa meron na upang napanagot doon sa Dembac sa issue na yun. in-entrust sa OVP at sa DepEd. And our good distinguished Galing, resource person here, Attorney Sanchez, tama no? I'm not sure, Mr. Chair, I'm not a lawyer, but is it not that they will also be accountable because they are aware that a 125 million cash check will be encashed, brought back in cold cash, stored in the office that is shared by many people? So I think accountability does not stop with Ms. Acosta. Accountability also includes those in the finance and cash division kasi alam nila, unang-una, kapag ikaw ay nasa gobyerno, you have to make sure na yung cash na nasa office nyo ay tama-tama lang para hindi hold upin yung mga empleyado doon. Pangalawa, it's a shared office. Pangatlo, it's a huge amount. May I ask, Mr. Chair, ma'am, bakit po, instead of 125 million cash, 4 na beses, ba't di nyo na lang ginawang 10 million, 15 million, lower, para yung risk hindi malaki? Kasi di ba nasa opisina nyo nakatago ang pera? Bakit po? Attorney Sanchez. Yes, Mr. Chair, I would just like to clarify that I do not know if kung saan po nakatago yung pera. So, I'm not aware kung sa opisina So po you are not nakatago. sure na from the bank, tinediretso sa office? Yes, Mr. Chair. And then, in terms of the amount... Mr. Chair, sorry to cut you on that, ha. Ma'am, kayo ang nagpaparelease, kayo ang nag-i-issue ng cheque. I-encash. Malaking amount. Ibig sabihin, hindi nyo na chine-check na napupunta sa opisina nyo? Next question, Mr. Chair. Is there a possibility that it is being brought by Gina Acosta to her house? Mr. Chair, again, I do not have personal knowledge Is it on... possible? Mr. Chair, for possibility, I would agree that there is possibility, Your Honor. In this case, Mr. Chair, ma'am, pasensya na po. Pero you are in charge of the coffers of the OVP. You would release a check of 125 million, not once, not twice, not thrice, but 4 times, and cash it totally, and then pinapabayaan nyo na lang, kung inuwi yan at tinakbo ng tao. Mr. Chair,
under the joint circular, it is the responsibility of the special disbursing officer to safekeep the fund. So it is also for that reason that there is a bond for the special disbursing officer. And as to the amount that was asked earlier, we just relied on the amount of the disbursement voucher that was submitted to the accounting division for the release of the checks, Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair, Ma'am, sandali lang po. Yes. May isang tatanong lang ako. Kanina sinabi po ninyo maliit lang yung opisina ni Ma'am Gina Acosta. Tama po ba? Could you please describe the office of Miss Gina Acosta? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, the office of Ms. Gina Acosta, it's located in the executive wing of our office. So, different staff sila doon, and then parang cubicle lang siya na tabi-tabi. Cubicle lang. Yes, Mr. Wala Chair. ba siyang taguan doon sa opisina niya ng pera? I am not aware, Mr. Chair. So, pag sinabi mong cubicle, di ibig sabihin, hindi siya talaga office. Yes. Tama ba? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So, there is no way na po pwede niyang itago sa opisina niya yung 125 million. Tama po ba? Kasi cubicle lang eh. Mr. Chair, may mga storage shelves doon sa opisina. Storage shelf. Shelves, cabinets, Mr. Cabinet, Chair. but not Yes. vault. I'm not aware of any vault, Mr. Chair. And Ang lalabas mo niyang istorya sa media, wala, ilalagay lang yung 125 billion sa cabinet. Yan o, lalabas. Kahit sinabi ng mga representante ng OBP na hindi sila aware kung merong ganito, merong ganyan, sasabihin nila, linalagay lang sa cabinet ang 125 million. I have not inspected the storage shelves, Mr. Chair. Chairman. Yes. Congressman Paduano. Nasa likod ako eh. But anyway, Mr. Chairman, yung land bank ba? Land bank, ano ba talaga nangyari? You delivered, kinuha, 125 million? Mr. Chair, kinuha po siya sa bank. Yung 125 million? Yes, Mr. Sino yung cashier teller at the time? 3 tellers po yung involved, different checks po. Different checks. Ilang checks yun? 4 checks, sir. Mr. Chairman, can we invite in the next hearing the tellers involved in this transaction? Naku, galit na naman si Lolo Paduano. Lolo, mainit na naman ang dating mo Para magkalinawan po tayo dito kasi I doubt, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Ma'am, land bank, do you have a MOA with the Office of the Vice President? No, Mr. Chair. Sigurado po kayo? Opo. Wala kayong MOA? MOA for the cash delivery, no, Mr. Chair. How about cash deposits? We have a MOA payroll lang po. Sorry? Payroll. Payroll, not cash advances on other projects and transaction. Yes. How kindly submit then yung MOA nyo with the OVP para matingnan namin. What was the last date nung MOA nyo? 2022. O pag-submit po para matingnan natin. Then, Mr. Chairman, we invite all the tellers involved. Naku, napaisip si Madam. Baka meron doon sa MOA namin na hindi ko pa nabasa na maayos. Could you please Yari ka, submit yari ka, madam. the list of the names of the tellers? Bali, magpasorry ka na Comsec. lang. Okay. Kung nagkamali Mr. ka. Chair, last lang po. Yes, Congressman Ma'am, Paduano. the transaction happens when? Yung isa po, first check 2022 and the rest na 3 checks 2023. Ito po, 2022? Yes, Mr. How Chair. much is the 2022 transaction? 125 million. Then, yung 2023? 3 checks po, 125 each transaction. 125 each transaction. So, yung 2022 nyo, 125 each transaction. Tama? 125. Okay. Now, ma'am, ganito, 125, ma'am, ha? Ilang, ano yan? Ilang luggage yan? Mr. Sabihin natin. Chair, ano po, duffel bag daw po. Duffel bag? Opo. Oh, Gym bag. Gym Apat bag. na gym Gym bag. bag. Gym bag. Gym bag? Oh, talagang lulundagan ho sila para ma-emphasize yung gym bag. Tuloy. Yung So my get, that's around 30 million per bag? more or less, Mr. Chair. Ano yun, more or less? Oh, yeah. Oh, now, that was 2022, 2023, di ba?
Yes, Mr. Okay. Chair. Ito lang po, ma'am. From the teller, sino nang bitbit palabas? Of course, sa sasakyan ni Acosta, di ba? Sinong bumitbit? Client po, Mr. Chair. Sorry? Client po. Yeah. Client. May nag-assist po kay Miss Gina ako. Na client, not And, your no. not your personnel. Hindi Sigurado po, ka? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Now, ganito na, Mr. Chair. Can we issue a subpoena at those Stecom with regards to the CCTV during the time? Mama, tandaan nyo, may record kayo dyan involving that transaction, Mr. Chairman, para makita natin kung nandun talaga si Acosta, wala. Because this happens, ma'am, in some of transaction being made by government agencies. Grabe ho itong mga congressman na to. Akala mo lilinis sila. No? Yung kanilang MOOE nga dyan, mga kababayan, hindi ho natin malaman kung saan nila pinagdadala. Pero itong si VP Sara, talagang napakatindi hong panggigipit ang natatanggap ngayong mga panahon na to. Pero sa bagay, kaya pa ho yan. No? Marami pa sa ating mga kababayan talagang hindi maniniwala sa mga kababuyang pinaggagawa nitong mga congressman na to dyan sa House of Representatives. Was also investigated in my committee. Pakisubmit mo yung transaction na yun, 2022 at saka 2023, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Second. Mr. Is there any Chair, objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chairman, Yes, Congress, DS, JJ Suarez. curious lang ako dito sa pagbubuhat nung Duffel duffel bag. bag. Oo. Comsec, meron kasi akong na... Yang funny sa koro na yan, panapanahon lang yan, madam. Darating yung panahon mo sa politika na pagka ikaw na binababoy, kahit nasa local politics ka na, tatalakayin kita, huwag ka mag-alala. Hiram na duffel bag dito. Pakita mo nga kung ito yung ganito kalaki yung duffel bag. Mama, ganyan kalaki? Opo. Meron pa yatang mas malaki. Hindi. So, Pero ganyan magkano- kalaki o mas malaki dyan? Mas malaki po ng konti. Yung bag po nang galing sa OVP o galing sa Land Bank? Dala po ni client, OBP. So dala po nila yung bag. So handa na po sila para kunin yung pera. Yes, Mr. Chair. So ilang milyon kada bag ang nailalagay? Sila po kasi yung nag-insert na po dun sa bag, naglagay sa bag from the teller. Nung ni-release po ng teller, sila na po ang nag-divide dun sa bags. Without the supervision of Land Bank or under the supervision of Land Bank? Witness pa rin po ng nag-release na teller. So thank you that we invited the teller. Now question, I can imagine kung 4 na bag yun, 125 divided by 4, more or less would be around 30, 35. You know, my math isn't so good. Kaso lang I would Hindi daw magaling ang math nitong si Suarez na. Sa MOOE lang magaling. Ika nga nitong si Sir Evie. imagine mabigat po yun. Yes, Mr. Chair. So ilang tao ang kinikailangan, mga 31 million, no? 31 million, tama. So ilang tao ang napansin ninyo na bumubuhat nung isang bag? As far po na remember ko, Pakilapit po yung mic. sa pagkakaalala ko po, 2. So 2 kada bag. Mr. Chair, very quick interjection. Quick interjection. Congressman Garin. Ilang kilo po ang 35 million, Mr. Chair? Hindi ko po ma-estimate, Mr. I'm sorry, Congressman Garin, I'm not in a position to answer that, no? But actually, that was my point kasi Baka 1 billion nga, alam nyo timbang yan eh. Kayo pa ba? kung mabigat po yun, I would imagine. So kung 2 tao kada bag, 4 na bag, yun po ay binabalikan ng 2 tao o more than 2 people accompany Ms. Acosta to withdraw the cash? More than 2 people po. More than 2. So are you saying 4? How many individuals? More or less po sa pagka-remember ko. O, kasi nung tinitingnan ko po, Ms. Sanchez, how long have you been working with Ms. Gina Acosta? Since I joined the Attorney OVP, Sanchez. Yeah. yes,
Since I joined the OVP, Mr. Chair, How would you describe her build? around- Is she as tall as you are? Kasing tangkad mo ba siya? Medyo payat? Ano po ang pangangatawan ng Miss Gina Acosta? Hindi ko pa po kasi nakikita ito eh. similar to my build, Mr. Chair, pero baka mas payat po, Mr. Chair. Mas payat. At kung hindi po ako nagkakamali, more or less, ilang taon na po si Miss Gina Acosta? Mr. Chair, I will just check po yung date of birth. But What about you, Attorney Lopez? You've been working with Gina Acosta for quite a number of years. How old is Miss Gina Acosta? Your Honor, I would suppose not yet 60, but maybe 50, mid-50s. Sa tingin ho natin, bago ho manahimik itong mga to, hinihintay lang ho siguro nila na mayroong mangyaring masama o gumawa ng masama dito sa mga kawani ng Office of the Vice President. Kasi di ba sabi ni VP Sara na yung ibang trabahante ng OVP medyo kung ano-ano na naiisip dahil alam ho nila, nahihiyain ho sila kung sakaling dumalo sila dyan sa pagdinig na yan, dyan sa House of Representatives. 59, Chairman. 59. Yeah. Oh, thank you very much for informing me. And what is her build? Similar, as mentioned earlier by Director Sanchez. So, would you say that it will be physically impossible for someone of the same build as Attorney Sanchez to carry one duffel bag by herself? I cannot. Yes, it would be physically impossible. It would be physically impossible. Kaya nga nangailangan sila ng 4 na tao. So therefore, Mr. Chair, I would like to support the motion of Congressman Paduano. It is also important for us to find out kung sino pa yung 4 na tao na kasama ni Gina Acosta mag-withdraw ng 125 million pesos sa Land Bank. Land Bank, as a matter of procedure, pag meron po bang mga pumapasok na tao para mag-withdraw ng ganito kalaking pera, nasa logbook nyo naman po yun, di ba? Yung As a pong- security measure, I would assume, a withdrawal of this amount would require certain signatories and IDs to be presented. sa guards logbook po ba yung we're talking po? No, either the guard's logbook or the bank record logbook. Sa bank records po, wala po kaming logbook na maintain as to the... So, ang nasa Recording inyo, basta si Gina Acosta ang nakapirma. Hindi nyo Opo. na isinama doon yung mga kasama niya para dalhin yung pera. wala po, Mr. Chair. Wala. But doon sa logbook ng guard, nandun yun? I'm not so sure, Mr. Chair. We'll Siguro check po. magandang malaman din natin kasi critical sa atin malaman yung mga individual. Sino po yung finance Mr. Chair. department? Yes. Very quickly, but before I lose my point, Vice Chairman Benny, Ang nangyayari ho dito, inuunahan na nila kung ano man ang maging desisyon ng Commission on Audit doon sa Notice of Disallowance dito kay Vice President Sara Duterte, kumbaga magkaroon ng duda sa ating mga kababayan na hindi dapat maging ganyan ang resulta kasi sa base sa mga findings namin, napakarami talagang anomalya. Ganun gusto nila mangyari. po yung finance and admin head? Yeah. Attorney Sanchez. So, sino po ang kasama ni Gina Acosta tuwing magwi-withdraw po ng pera ng confidential fund ng Office of the Vice President? Mr. Chair, may I respond? Attorney Yes. Sanchez. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, as mentioned earlier, from the end of finance, once we release the check to the payee,
we already have we do not have participation. No. That's not my question, ma'am. My question is, di ba, you're handling admin as well. So, human resource, employees. So, 125 million is a big amount. And I would expect some sense of security would be implemented by the Office of the Vice President. Kasi tama yung sinabi ni Congressman Garin eh. Baka mamaya magka-interest doon na nalaman na isang tao na kasing laki mo lang ang may buhat-buhat 125 million. Talagang pwedeng pagtangkaan na nakawan yon. So dapat may kasamang tao, may magsisecure. So who were those persons who accompanied Gina Acosta withdraw that money? Mr. Chair, as to the security arrangements for the withdrawal of the money, I was not part of the arrangements, Mr. Chair, so it was not relayed to me, Mr. Chair. But Mr. Chair, I think that would be an answer I cannot accept, Mr. Chair, kasi kayo po ang tagapamahala nun eh. Kayo ang pumirma ng cheque. In fact, it was so quick that all four of you signed the check on the same day. There was haste in the office to withdraw that cash. So I would expect that in the same manner, you would also secure that fund. Kasi dito nga, December 20 ba yun? Sabay-sabay yung pinirmahan yung disbursement voucher eh. Actually, nagulat nga ako, sobrang bilis ninyo eh. 3 signatory, isang araw, nagawa ninyo eh. So ipinakita nyo na minamadali nyong makuha yung pera. So ang tanong ko, sa pagmamadali ninyo, siguro naman, tiniyak nyo rin, dahil nga nagmadali kayo, mahalaga sa inyo to, sisiguraduhin naman natin na secure yung pera. Ang tanong ko, oras na ibinigay nyo yung cheque sa Land Bank, sino ang kasama ni Gina Acosta i-withdraw yung pera? Mr. Chair, respectfully, I really have no personal knowledge as to the companions of the special disbursement. Because, Mr. Chair, officer. this did not happen only once. It happened in December. It happened in January. It happened again, I think, sometime in April. I can be wrong. And maybe again in September. Tama ba ako? Ms. Sanchez? Parang ganun yung dates, di ba? The last one was in July, Mr. Chair. Yeah, okay. So, it happened 4 times. So, Mr. Chair, Ma'am Villa Del Rey, kayo, malalaman nyo ba kung sinong kasama ni Gina Acosta nung withdraw yung pera? Ma'am Villa Del Rey, you are recognized. Good afternoon, Mr. Chair. I'm sorry, Your Honor, I don't have knowledge po kung sino yung companion ni Ms. Gina Acosta. Kasi alam mo, Mr. Chair, ang nakakapagtaka dito sa Office of the Vice President, mabilis silang pumirma ng disbursement voucher para mag-issue ng cheque. Tumawag pa sila in advance sa Land Bank para siguraduhin na may pera ang bangko para withdraw yung pera. Kaso lang, wala naman silang nilalagay na action para pangalagaan yung pera. Ni nga paglalagyan ng 125 million, wala na silang pakialam kung saan nila ilalagay. Kasi ang sinabi ni Ms. Sanchez kanina, yung vault ay para lang sa petty cash. Sabi niya may cabinet dun, but I doubt you'll put 125 million pesos in a cabinet. Not unless that cabinet is secured and large enough to hold that amount. So what I don't understand, Mr. Chair, is how come they are so reckless and carefree with such a huge amount. And this is just 125 million. We're not even talking about the 37 million that was withdrawn from the DepEd. Alam nyo yung mga ibang ahensya ng pamahalaan, habang pinapanood tong hearing na to, yung mga umahawak ng hindi ho 100 million hindi ho 100 million yung wini-withdraw. Yung wini-withdraw ho nila billion billion yung wini-withdraw nila. Sa tingin ho natin mga kababayan, ano to, nagiging katawa. Kasi
pagka pinanood ho yan ng mga ordinaryong Mirona, yung mga ordinaryong Pilipino, ang dating ho ay parang grabe naman yan si VP Sara. Pero sa mga ahensya ng pamahalaan, normal ho yan. Normal hong maglabas ng mga ganyang kalalaking pera. Ngayon, kung saan nila dadalhin, saan nila i-story ang mga pera na yun, wala na kayong pakialam doon. Yun ang problema dito sa mga congressman na to. Ang dami ho nilang cheche-bureche. Kung saan man dadalhin ng nitong si VP Sara o yung nag-withdraw o kung saan nila i-story ang pera na yan, wala na kayong pakialam doon. Mahalaga yung pagka-audit dyan sa COA, yung pagpapasa ng mga dokumento sa COA, nagampanan nila ng maayos. At kung questionable yung mga dokumento sa inyo at hindi yun kinwestiyon ng COA, may problema sa inyo. So for me, Mr. Chair, this is unacceptable. Mr. Chair, Unacceptable. Para Congressman kay, I would like Marlante. to kay Boy Herline, unacceptable daw. Ayun na nga mga kababayan, napakahaba pa ho nitong nangyayaring hearing na to. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Malinat ng Pilipinas.